Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito walang format ang success. Walang formula, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Huwebes, mapapakinggan na po ang kwento ng inspirasyon hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Simula at pangarap. Lumaki at nasaksihan kung paano bumagsak ang negosyo ng pamilya noong siya'y bata pa. Lumipat sila sa maliit na inuupahan at nakita niya ang sakripisyo ng kanyang single mom. Dahil dito, nagbenta siya ng kung ano-ano at nagmodel para makatulong sa pag-aaral sa St. Paul at UST. Pagsubok at pagbangon. Muntik na siyang tumigil sa pag-aaral ng kapusin sa pang-tuition, lalo nang magsimulang magkasakit ang kanyang ina. Nabago ang lahat nang matanggap siya bilang student assistant sa UST na may scholarship. Pagkatapos ng graduation, hinarap niya ang pinakamabigat na pagsubok, ang pagkamatay ng kanyang ina. 1 linggo matapos ang kanyang civil wedding. Gabay at pundasyon. Ngayon, nakapagpatayo sila ng negosyo at unti-unting nakakabawi sa lahat ng pinagdaanan. Nakakatulong sila sa mga working students at scholars na tulad ng dati niyang sarili. At sa bawat tagumpay, pinipili niyang maging daluyan ng biyaya sa iba. Sandigang banal na salita. Psalm 107:1. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Mga bangga, mula sa dilim ng kahapon, Diyos ang daan sa muling pagkabangon. Makasama natin ngayon si Daphne Dale Tamundong. Ayan, magandang hapon sa iyo, Daphne! Ayan, check natin. Oo, yan. Ayan. Magandang hapon po. Magandang hapon. Hello, Miss Daphne. Hello. Kamusta po at mukhang malayo pa ang inyong pinanggalingan, Miss Daphne? Yes, galing pa po akong Alfonso, Cavite. 3 oras na biyahe. Grabe, no? Traffic ba ngayon? Sa Ortigas. Sa Ortigas? Actually, dito Lagi. talaga eh. Ortigas, napapunta dito sa San Juan. Sobra. Oh. Ay nako. Anyways, kamusta naman po ang araw niyo ngayon? At maraming salamat sa pagpayag po na kayo aming maimbitahan dito. Of course. Alam ko busy to eh. Kara eh. Oo nga, ano po ba mga pinagkakaabalahan nyo lately? Ay, ngayon po sa Alfonso po, meron kaming community na mga kababaihan, nag-yoga po kami every other day. Tapos may negosyo din po ako na pinapalaki. So meron akong digital marketing agency. Nako. Oo. Magkakasundo kayo kasi Oo nga, mamaya chikahan po Oo. tayo digital head naman namin to dito. Oo. Ayun po. Ayun ang mga pinagkakaabalan. Totoo po ba na ang yoga ay nakakapayat? Pwede po. Kapag talaga? pinractice mo siyang maigi, tsaka relax ka lang during the Nakaka-relax. practice. Opo. Yes. Ayan. So pag-usapan na natin Kara, kasi nga noon pala ay talagang mayaman na talaga at may kaya na to sila Daphne, no? Na experience mo. Ilang taong ka noon na naramdaman mo na halos lahat na bibili nyo? Opo. Lalo from 1-year-old to 7, kumbaga pinanganak po ako, marami ng negosyo yung pamilya ko. May mga bakery kami, distributor. Una kami sa mga distributor nung sweet corn. Saan lugar ito? Sa Cainta. Sa Cainta, Rizal? Opo, pinanganak ako sa Quezon City, sa St. Luke's. Tapos, Tapos po, lumaki ako sa Cainta, Rizal, malapit sa may Ortigas Extension po. Mhm. And then, from 1-year-old to 10 years old, ang dami po talaga naming business. May parlor pa nga rin po yung mami ko eh.
At that time, parlor pa tawag, ha? Medyo... Oo, Salon ayan, na salon ngayon. na eh. Mga very 90s, di ba? Pero salon talaga ngayon. Salon na ngayon. Oo. Pero may salon pa kami, may Mm-mm. distributorship kami ng, yun nga, sweet corn, yung mga unang Mm-mm. panahon. May mga trucks kami. Okay. Ay. Madami po talaga. May driver ako papunta sa school. Wow. Oh. May school service pag walang driver. Yung ganun po. Lahat ng kailangan mo na ibibigay talaga. Opo, yes. So, kailan nagsimulang nabago ang lahat? Nung pong namatay yung lolo ko, kasi Mhm. yung family business po, hati-hati yung mga magkakapatid. Yung mama ko po, tsaka yung mga kapatid niya. So, nung namatay po yung lolo ko, nagkagulo-gulo na sila. Nagkanya-kanyang negosyo until eventually po, since hindi na kayang i-manage ng mama ko yung stress, Mm-mm. binenta na lang po niya lahat. Ilan taon ka that time? 10. So, paano yan? Di, nagtanong ka na. Kasi malamang, may isip ka na. 10 years old ka na Opo. noon. Mm-mm. So, ano yung unang sinabi mo sa mother mo na ano nangyayari? Naguguluhan ka? Opo, ang una ko pong tanong sa kanya, bakit tayo lumipat ng bahay? Ayan. Kasi nasa exclusive school ako noon sa St. Paul, Pasig. Ayan. So, if you know the school, medyo Yes. exclusive po Mm-mm. talaga siya. Tsaka, tuition yan. Alam opo, mo na, malaki. hindi biro. Opo. Mm. Tapos sinabi niya, may mga nangyari na hindi natin maiwasan. Mm-mm. So, lumipat kami from magandang, nasa 800 square meters yung bahay namin. Mm-mm. Bigla naging 40. So, ito yung nangungupahan na kayo. Opo, bigla kaming lumipat sa Pasig, sa may Sandoval. Mm-mm. Malapit yun sa palengke ng Pasig, mga 12 minutes drive. Mm. Tapos, halos parang, hindi naman siya squatter na squatter, pero magkakadikit ang bahay. Mm-mm. Tapos, wala na kaming bakery, wala nang nagulat ako, wala na lahat. Ang bilis ng shifting, no? Oo, Opo. bilis. Nawala lahat. Nawala talaga lahat. Ilan kayo sa isa bahay na yon? Sa inuupahan yung house? 4 po. Ako, yung mama ko, yung pinsan ko, tsaka yung tito ko po na laging, yung kapatid po ng mama ko na lagi niyang kasama. May kapatid ka ba? Wala po. Only child. Yeah. Ang nangyari po kasi is nung pinagbubuntis pa lang nung dad ko yung mom ko, naghiwalay sila. Na-abandon po yung mama ko. So hindi mo na nakita yung daddy mo? Hindi na. Ever hanggang ngayon? Wala talagang communication? Wala po, pero alam ko po kung nasan siya. Sa States siya. Okay. So nasanay ka na talaga na ang kasama mo lang mama mo? Opo. Hindi ba in-explain sa'yo ng mother mo na ganito nangyari sa kanila? Ang nag-explain po sa akin yung pinsan ko na kasama ng mama ko magpalaki sa akin. Mm. Pero yung pong pinsan ko na yun, nag-asawa na rin, nag-abroad na rin. So basically, nung namatay yung mama ko, ako lang talaga natira. Kami lang dalawa eh. So wala na. Ako na lang. So nung lumipat kayo sa mas maliit na bahay tapos nagbago na yung takbo ng lahat, ano yung mga changes na kailangan yung harapin? Ay, una po sa sa convenience. Dati po, di ba, may driver kami, hinahatid ako, Yes. tapos may school service. Oo. Ngayon po, depende po. Madalas nagko-commute kami ng pinsan ko, jeep. Hindi po ako sanay na mag-jeep, pero kinailangan ko pong matuto. Lalo na sa mga kinakain nyo rin. Opo, dati pag Pasko, may lechon kami. Oo. Ilan lang kaming tao sa bahay, Oo. pero Ano may nagbago? lechon. Ano yung mga kinakain mo na that time? Ah, Itong, naku. ano na? Ano yung pinakamasarap na sa'yo nun? Lumpiang gulay po. Yun na. Yun na, Nakasanayan yung mo na. toge. Oh. Napaka-precious sa akin ng ulam na yun kasi hindi na namin afford yung mga chicken. Yun, lumpiang toge tsaka itlog, yun na yung happiness namin. May times na toyo lang, pero yun talaga eh. I have to adjust. Pero nakwento mo about dun sa mother mo. Anong sakit niya? Nung una po sa kidneys niya, bali po nung nagbago yung buhay namin, na-stress din po siguro, tapos nagkaroon ng kidney problem. So, nahati po talaga yung natirang savings sa pag-aaral ko kasi pinilit po niya makatapos talaga ako sa St. Paul. Tapos, yun nga, na-operan siya ng, pagkalipas ng ilang taon, cancer naman. So, parang sunod po talaga. Ilang taon ka nung time na nangyari yun sa mama mo? Nung lagi po siya ng hospital because of kidney problems, high school po. Ramdam niya na. Yung Oo. So, hirap. paano yung savings nun? Paano Sinong gumagastos? yung financial niyo, yung pagpapagamot sa nanay mo. Swerte na lang din po kasi bukod sa mama ko, may mga tita po ako tsaka pinsan na tumutulong at mga kaibigan niya. Sobrang thankful po ako sa mga kaibigan ng mom ko kasi hindi nila pinabayaan yung mami ko. Kahit, alam niyo, sa iba kasi, kapag yung social circle mo, nag-iba, iba yung tingin, parang mababa. Pero yung mga kaibigan niya, tinulungan talaga siya. So, very thankful ako sa mga taong gano'n na binigay sa amin ni Lord. So, nakaraos kahit paano? Opo, hanggang high school, hanggang second year college. So paano nung dumating na yung time na nawala na yung mama mo? Namatay naman po siya, may trabaho na ako. Ah. Pero, nag-umpisa po talaga na totally na-realize kung walang-wala na, third year, first sem. Nung sinabi ng mama ko na, baka tumigil ka na ng second semester. Ano So, naramdaman mo Oo. nun? Siyempre po, naiyak-iyak ako kasi gusto ko talaga makatapos.
bata pa lang ako, gusto ko makatapos ng business admin. Ano ba pangarap mo nung bata ka? Gusto ko po talaga maging negosyante, katulad ng mama ko. Kasi nakita ko yung resilience niya, yung lakas ng loob niya sa kahit anong mangyari. It's just that so happen na pati yung health niya nag-deteriorate kaya hindi na niya natuloy yung mga negosyo Naging niya. workaholic siya. Opo. At Para nung na-stress kasi siya. Kaya napaka-importante Yes. talaga ng stress eh. Kapag stress ka, Totoo. babagsak yung ano ng Oo, katawan lahat. mo eh. Opo. Magkakaroon na ng komplikasyon. Yes, Yes. lahat. Tsaka siguro, Physically. depression din. Yan, Yes. number one. Ang laki ng pagbabago ng buhay namin eh. Mhm. Pati yung pong yung sa sarili niya hindi na rin niya naalagaan. Mhm. Kasi lahat ng natitira niyang pera, inilaan niya sa pag-aaral ko para makatapos ako ng high school. So ano yung nagtulak sa'yo para gusto ko na rin mag-work para makatulong? Kasi gusto ko po talaga makatapos. Mm-mm. Kinonsider ko na na mag-work as crew sa mga fast food. Oo. Mm-mm. Para lang din habang nag-aaral ako, at least Ipangtustos kahit ka, may naipon pang ka. sarili ko. Mm. Pero grabe talaga yung bigay ni Lord. Ang pinag-pray ko, lakas ng loob. Ang Tama. binigay niya sa akin, mga taong magbibigay sa akin ng opportunities. Ano yung hindi mo nakakalimutan na bago mawala yung mother mo na binilin sa'yo? Yung husband ko po. Ano po kasi, yung husband ko po nakilala ko through my best friend. Mm-mm. Hindi naman kami naging agad maging couple. Pero, nung panahon po na nagkasakit yung mama ko, ang pinag-pray ko po ay lakas ng loob. Mm-mm. Ang binigay po sa akin tao. Yun na po yung naging husband ko. Kasama ko siya the entire time na may sakit yung mom ko. Ito yung sa loob mismo ng room na kinasal kayo? Opo. Ganon. Opo. Ang nangyari po doon, 2011 naging kami, tapos na-engage kami the same year. Pagpasok ng 2012, labas-pasok na sa ospital yung mama ko dahil sa cancer. Mm-mm. And then, nung Holy Week nung 2012, sabi ng tito ko, total engaged na kayo, bakit hindi na kayo magpakasal? So, kinonsider namin. Mm-mm. At habang buhay pa si mother mo, Yes. Na-witness sinamantalan nyo na. Mm-mm. Opo. So, sobrang hirap din nun mag-secure ng mga license kasi nga po Oo. Holy Week, wala sila Mm-mm. mayor, wala yung mga... Pero gawan po ng paraan ng mga taong nasa paligid namin. Mm-mm. At naka-oxygen tank na po yung mama ko nung araw na ikakasal kami. Nakapagsalita pa ba siya nun? A few days before, yes. So ano yung sinabi sa'yo ng Sabi mother niya, mo? hihintayin kong ikasal ka. Mm. Yon. So, nung araw po ng kasal namin, tinanggal niya yung oxygen mask niya. Tapos, yung mga handa galing po sa friend ko, sa best friend ko, sa mga kaopisina ko. Mm-mm. Sila po yung nag-celebrate for us. Mm-mm. And then, dun po pumunta sa deathbed ng mama ko yung pare. Parang siya pastor na. Katoliko kami pareho ng asawa ko, pero nung time na yun, walang available na pare at mayor. So, pastor na po yung nagpunta. And then, kinasal po kami. Pinilit niyang makasama doon sa celebration. Nakahiga siya sa bed niya. Mm-mm. Tapos, after 10 minutes, binalik na niya yung oxygen mask niya kasi hindi na niya kaya. Oo. Pero natapos niya po yung ceremony. Tapos po, 1 week later, sabi niya sa akin, hindi kami magkasama ng husband ko after ng wedding kasi nga, nag-aalaga ako sa mama ko. Tapos yung husband ko nagtatrabaho, so umuwi pa siya sa kanila. Ang sabi po ng mama ko nung May 1, 2012, Mm-mm. papuntahin mo dito. Yun nga, asawa ko. Tapos sinintay lang niya makarating sa gate, namatay na siya. Oh, after meeting your husband. Hinintay niya po na makarating sa gate yung husband ko para i-hand off lang ako. Kasi only child ka eh. Yes. So, sa perspective ng mama mo, kumbaga kung aalis man siya sa mundong ito, gusto niya safe ka na maiiwan sa taong Totoo. mag-aalaga sa'yo, magiging pamilya mo na kasi wala na siya eh. Yes. Oh. And parang naging second mom ko na yung mommy po ng husband ko. mo. And very fortunate po ako sa family nila kasi alam nila yung situation at hindi nila ako pinabayaan. Gaano kasakit bilang isang anak, no? Na, di ba, kinasal ka, Opo. na nawala yung mother mo. Syempre po sobrang sakit kasi siya lang yung kasama ko Saka humugot ng lakas ng inang loob. sa Lord talaga. Wala na ko ibang pwedeng hinga ng lakas ng loob kundi sa Kanya. Inialay ko yung buhay ko sa Kanya. Tapos, binigyan ko yung sarili ko ng pagkakataon na makinig sa mga taong nasa paligid ko, yung mga kaibigan ko, yung mga kaibigan ng mama ko. Lagi nila akong pinagdadasal. Lagi rin nila akong kinakamusta. So, parang hindi ko rin naman na-feel na ako lang talaga. Simula na nawala siya, nandyan lang sila all throughout.
Kumbaga kahit feeling mo mag-isa ka, may mga tao nakapaligid sa iyo eh. At napakahalaga kasi ng emotional support. Yes. Lalo na yung sobra. husband mo. Opo, Yes. sobra. Ang dami po niyang nasacrifice para sa akin. Kasi nung time na yon breadwinner siya nung may sakit yung mama ko. So, tumutulong na siya sa akin, tumutulong pa siya sa pamilya niya, at kailangan pa rin niyang sustentuhan sarili niya. Tama. So, malaking tulong din siya talaga, financially, emotionally, and yung companionship niya. Ano yung pinaka namimiss mo sa mama mo? Yung pagiging masayahin niya. Kasi kahit may cancer siya noon, talagang pinashave na niya yung buhok niya. Sinelebrate niya yung natitira niyang buhay. Hindi siya nagsisisi or hindi siya nagalit kay God na nagkasakit siya. Kumbaga, pinakita niya na hindi lang siya malakas, pero bawat araw, minimake sure niya na may reason siya para maging masaya. Very positive pa rin yung Yes, outlook very. niya sa kabila ng lahat. Yes. Ano yung mga natatandaan mong words na naibilin niya sa'yo na hanggang ngayon dala-dala mo pa rin at nagagawa mo in real life? Maging malakas ka. Kahit anong mangyari, kaya mo yan. Yun yung laging sinasabi sa akin. Kasi yun yung ginawa niya eh, during Yes. the time na may sakit siya. Yes, yes. So ngayon, nagagamit mo siya until now na maging strong ka lang. Yes. So parang kumbaga yung mga ibang challenges kaya na. Kasi yun nga na-encounter ko yung pagkakaroon ng magulang na may cancer. Na hindi biro. Na hindi Sakit yun. Oo. Yes. At to think na only child ka, kumbaga wala kang ate, kuya, Wala. help me, walang ganun eh. Wala. Financially, ako lang. Buti nga tumutulong nga po yung mga ibang tao. Emotionally, ako lang din. Nung may pagkakataon pa nga na nag-work ako noon, may tinatawag kaming roadshow. Nagpupunta kami sa mga bayan-bayan para mag-launch ng isang produkto. Tapos kadalasan noon, ako yung host. Oh. So, kailangan maging masaya. Kailangan jolly. Oo, alam mo na, energy. pag-host ka, di ba? Ay, ang hirap yan, lalo bilang sa amin, bilang Hindi ka pwedeng malungkot. bilang announcer. Set aside mo Correct. muna yung emotions Artista. mo. Oo. Tapos nung time na nagtutour ako noon sa buong Pilipinas, yun yung nagkikimo siya. So every time matapos ko yung segment ko, umiiyak talaga ako sa CR. Tapos 5 minutes later, pag kalma na ako, balik na Masaya ulit ako ka sa na stage. ulit, kailangan happy ka na. Kailangan. Diba? May tanong ako, Daphne, no? Kasi di ba lagi mo nasasabi, mga kaibigan na Opo. tumutulong sa'yo, asan yung mga kamag-anak nyo? Meron din po. Tumutulong din. Opo, tumutulong din. Pero hindi naman po lahat financially capable. Andyan naman sila dati hindi pa naman uso yung mga social media, di ba? Nag-e-effort po sila mag-load para mag-text sa akin, kakamustahin ako. Yun. Pero yung talaga pong tumulong sa amin financially, yung mga nasa abroad, yung mga kamag-anak na maganda-ganda na yung buhay, tsaka yung mga kaibigan niya na may mga negosyo din. Never naman nagkulang. I mean, Hindi po. binigay naman nila. Opo. Ano yung pinakauna mong negosyo na ginawa? Sinimulan mo. Batang-bata pa lang, 10 years old. noon Nahilig po ako pa lang. magbenta-benta. Nang School. ano? Sa school. Actually, bawal po. Ay, nakaka-relate ako dyan kasi ganyan din ako ng bata na Gawain din- benta-benta. Gawain din ni Karen. Oo. Ano yung mga binibenta mo? Dati po kasi. Longganisa, ganyan. Hindi naman po. Longganisa. Maamoy po, mapapagagalit yung mga Oo. madre na. Ayaw kayo sa Sa umaga po, nagde-deliver ng tinapay yung truck. So, masama po ako. Tapos namimili ako ng mga chocolate. Yung mga naka sa film na maliliit. Na, sa mga magagandang school, hindi naman nila alam kung ano yun. Kumbaga, Umaangkat umahanga lang ako. Umaangkat ka. Sa Pasig, palengke. Tama, sabay, malapit ka na. Yes. Tapos papasok ako sa school, yun, nabili ko ng 3 pesos, bibenta ko ng 10, 15. So, yun po na. Bata pa lang, madiskarte ka na. Opo. Kasi nga naman ako yata din sa nanay ko. Tsaka yung paligid ko, puro nagnenegosyo, nagbibilang ng barya. Pero nung gumraduate ka na, ano na yung pinaka talagang negosyo? Or nagpabago ng lahat talaga? Nung nagtrabaho po muna ako sa URC, sa Jack and Jill, na-discover ko po yung talent management. So, pinag-aralan ko po yun, tsaka social media. So, ginawa ko po yung mga naging boss ko sa URC nung lumipat sila sa mas malalaking kumpanya. Inalok ko po baka gusto nyo ng models. So, naghanap din po ako ng mga... Doon na nag-start. Opo. Yung iba ko pong mga kaibigan ngayon, mga dating model yan. So, sila yung mga sa packaging ng mga big brands, sa mga launch events. So, natutuwa din po ako kasi nabibigyan ko ng trabaho yung mga kaibigan ko na irregular yung kanilang gig as models. Model meaning ba yan ba yung pag may mga event, may mga nagpapag-OC na model? Yun ba yun? Opo. At saka billboard. Sa product, di ba? Sa product. Alam mo kung bakit ko natanong? Kasi nanggaling din ako sa work na ganyan. Rumarakit ako ng ganyan before car shows. Ako din po. Hindi lang po ako nag-car show. Pero Asherettes po. Ay, sa Asherette mga ang tawag company doon. events. Yes. Sa mga big conferences. Ganon. Kinapalan ko po talaga mukha ko kasi kailangan ko ng pera. May pagkawag
si Miss Daphne kay kay Yes. Iwamoto eh. Ay, oo nga. Diba? Po ba? Chinita, di ba? Yun Ay, po. Diskarte. Yun pala yun. So Yun simula nun, nakakaipon-ipon ka na. Opo, kahit pa paano. Tapos dahan-dahan nakapagbayad kami ng utang ng husband ko dahil sa mga bills ng mami ko. Yun. So, Ano yung pinakamahirap na part sa pagtatayo ng negosyo? Kailangan mo i-figure out lahat. Kailangan mo matuto, madapa. Kailangan mo magkamali. Nag-try pa kami mag-food cart ng husband ko. Pero wala pang 6 months sarado na kasi hindi namin alam, kailangan pala 1 year ang bayad sa renta, ahead of time. So, kailangan marami ka ring knowledge talaga tapos bago yung mo mga simulan. tao pa. Tao, Mga oo bantay. na, nakukupitan pa kami ng tao. Magkano na nga lang kinikita ng food cart, nakukupitan pa. Yun. So paano yun? Anong nagpalakas pa sa'yo ng loob na para ituloy pa yung mga negosyo? Hindi po talaga ako nawalan pag-asa kasi lagi kong inaalala yung sinabi ng mama ko na maging matatag ka. So after po noon, naman ako, distributor po ako ng skincare. Yun. Direct selling po. Doon ko po nakilala yung mga sobrang babait na tao at saka sobrang maganda yung outlook. Sa kanila ko po natutunan ang actually pagsusulat sa gratitude journal. Dala ko nga po ngayon isang notebook ko eh. Yun. Everyday nagsusulat po ako doon. Tapos nakabasa po ako ng mga libro galing sa mga magagandang authors or magagaling na authors, local tsaka abroad. Tapos na-expose din po ako sa mga communities, katulad po nila Chinkitan, yung kay Mami MK. Bago mag-pandemic, nasa community na po ako ni Mami MK ng Filipino Home-Based Moms. So talagang naging ready ka sa lahat ng mga Opo. pinasok mo. Alam mo, merong kasabihan na getting ready is the secret of success. Opo. Diba? Yeah. So ano yung pinaka-proud moment bilang entrepreneur? Ngayon na may digital marketing agency na ako, number 1, remote work lahat ng team members ko. So, kung nanay sila, na kakapag, pa sila, hatid sa mga anak. Ang galing! Opo, flexible yung mga oras nila. Anong sikreto? Kasi sorry Opo. kapag sinabi mong ikaw yung boss, no? Opo. Marami kasi talaga masusungit. Ikaw ba sa mga tao mo? Paano ka sa mga tao? Yan. Paano ka i-handle sila? Yeah. Lagi ko pong tinitingnan yung mga team members ko as partners, business partners. Oh. Na accountable tayo sa isa't isa. Kung halimbawa, nag-usap tayo na ito yung gagawin natin, i-deliver mo siya kasi sinabi mo na kaya mo siyang i-deliver. Ako naman din, ipoprovide ko lahat ng kailangan mo para maging effective ka as a team member. And then, lagi po akong binabalikan yung panahon na hindi ako makatapos, muntik na akong hindi makatapos. So, isa po sa mga mission ko talaga, habang pinapalaki ko yung negosyo, kukuha kami ng team members na nag-aaral. Kasi malapit sa puso mo yun dahil pinagdaanan Sobra. mo. Sobra. Ngayon po, may 5 kaming team members na habang nag-aaral, nagtatrabaho sa amin pagka wala silang pasok. At or okay after. sa'yo yung ganun. Opo. Sobrang gusto ko yun. Sobrang proud moment ko po is isa sa mga team members ko nakatapos ng nursing during pandemic dahil sa negosyo namin. Tapos ngayon po nagdo-doktor na siya. And siya pa rin, gusto pa rin niya mag-work with us. Ang galing. Kasi magaling ka mag-alaga or magpalakad ng negosyo. Yes, at importante kasi yon bilang leader or as a boss na tinitignan mo yung mga tauhan mo, kung anong nararamdaman nila, di ba? Wala ba naging pasaway ng mga empleyado ka? Meron din naman po. Paano mo hinahandle pag Paano ganun? mo i-handle? Pag ganun po, unang kakausapin. Pag hindi po talaga kaya sa usap, may 3 beses naman siya. Parang 3 strikes. Tapos may memo. May formal memo din talaga. Usap muna bago Usap. memo. Opo, yes. Oh. Yes. At least pinakikinggan mo yung side. Kasi sa isang company naman talaga mahalaga din yung side ng mga tao eh. Hindi lang yung mga nasa tuktok eh. Totoo. Kasi may mga Diba? may mga empleyado kasi na hindi mo rin maintindihan kasi may dinadala silang problema. Yes. When it comes sa family o 'di ba may mga kaya dapat alam mo rin Opo. kung ano yung side nila. Alam mo yung puso nila. Tama. Kasi na-experience ko rin naman po, naintindihan ako ng mga boss ko. Yun. Kung babalik ako po yung time na may cancer yung mama ko, field assignment ako, alam po ng mga boss ko na kapag a-absent ako, hindi naman dahil naglalakwatsa ako, kundi dahil nandun ako sa therapy ng nanay ko. Kumbaga na-experience mo yung magkaroon ng boss na may puso, kaya ikaw, Yes. yun din yung ginagawa mo sa mga employees mo. And I Opo. think yun din ang gusto ng magulang mo, lalo na Yeah. mother mo sa'yo. O kasi businesswoman yung Yes. mama niya eh. Opo. Ngayon nga po, ang personal goal ko, from 5, gusto ko maging 10 sila. So, sinisipagan ko po talaga magnegosyo para na sa kanila. Tama. Galing. Galing naman. Hay, nako, nakaka-inspire ang story ni Miss Daphne. And I'm sure yung mama mo, sobrang proud siya sa'yo ngayon. Salamat po. Diba? Kasi na-witness niya eh. Totoo, ngayon lalo na ang dami mo na rin natutulungan. Opo.
Anong gusto mo sabihin sa mother mo ngayon? Gusto ko sabihin na na ito na ako, na napagtagumpayan ko na yung mga pangarap ko at saka marami na ako natutulungan ngayon. Yun. Masaya ako na naging inspiration ko siya para magpursige at tumulong ng marami pang tao. Paano mo naramdaman na laging andyan ng Diyos para sa'yo sa lahat ng mga pinagdaanan mo? Ano nga po sa tao niya pinapakita? Nung nag-student assistant ako sa UST. Ano po 'yun, dahil lang sa professor ko sa economics. Nagtanong lang siya sa klase, sinong naghahanap dito ng scholarship. Bilang malakas ng loob, nakikinig ako sa kanya nung oras na 'yon. Sinabit ko talaga yung sarili ko. Ako po. Little did I know na yung pong opportunity na 'yon magbibigay sa akin ng isa pang pamilya na hindi ko kadugo. Yung buong pamilya nila, tinirit ako parang anak nila. Parang kahit tapos na yung work namin sa school, pag alam nilang hindi ako kumain dahil wala akong budget, papakain nila ako sa bahay nila. Tapos pauuwian pa nila ako ng pagkain. Yun. So, yung mga ganong klaseng tao po, ang pinagpe-pray ko po lagi, lakas ng loob. Ang binibigay po sa akin ng Panginoon, mga taong magmamahal, tutulong, at magbibigay ng opportunities. Yun ay answered prayer sa'yo. Yun po talaga. Ano yung isang aral na lang na gusto mong sabihin sa mga nakikinig at nanonood ngayon? Lagi pong may pag-asa. Hindi end of the world ngayon. Kasi kung nagumising ka ngayon, nagumising ka pa, you have one more day to make your life better. Very good. Tama. At tinatanggap ko din yan. Yan din tatatak ko sa isip ko na lagi may pag-asa everyday. Kasi hanggat buhay ka, may pag-asa naman talaga eh. Di ba, kumbaga, masyadong gas-gas niya, di ba? Habang but it's buhay true. ka, may pag-asa. Yes, pero totoo pa rin. Yun na yung pwede mong panghawakan eh. Yeah. Kapag feeling mo helpless ka na and dead end ka na, hindi, may another day pa, tama. Kasi karamihan ng mga tao na parang akala nila nawala, di ba, nawala ka sa trabaho, wala nang mangyayari sa'yo. Yep. Meron pang nag-aabang sa'yo. Marami pa po. Actually, marami pa po. Tsaka yung mga every moment that you have to be, dapat magpasalamat ka. Kasi lahat ng bagay na na-experience mo ngayon, lahat ng challenges na nakukuha mo, may kaakibat na lesson siya. Tama. Yes. Yun. Sa istorya ng buhay mo, Daphne, ano yung natutunan mo? Yung have a big heart. Hindi lang, kung may problema ka, hindi lang naman ikaw yung, pwedeng makapekto ng ibang tao yung, hindi nadala mo, mainit ulo mo dahil may nangyari sa hindi maganda sa daan, tapos, yung energy nin, ililipat mo sa mga tao mo, makaka-apekto rin sa kanila yon. So, ang tawag po siguro dun ay self-regulation. Intindihin mo munang maigi ano nangyayari, ano yung nafe-feel mo, ano yung na-experience mo ngayon. Tapos, ako po sinusulat ko. Kapag naiinis ako, ba't ako naiinis? Doon mo nilalabas. Mas maganda yan kasi ibalin mo sa mga tao mo. Kasi sa mga hawak mong Oo. Pero minsan mo, pag di na talaga kaya, narinig ang asawa ko, ay, nako. Which is normal naman. Normal kang tao kasi talaga sumasabog din tayo. Pero swerte rin po talaga ako sa husband ko kasi pag alam niyang nasistress na ako, mamaya may nadi-deliver na pagkain. Ay, wow! Sana all! Ano naman ang gusto mong sabihin sa husband mo? Ay, maraming salamat sa'yo kasi nandyan ka all throughout na hindi ka bumitaw kahit anong challenges na meron ako at meron tayo. Ayun. Maraming salamat, Daphne. Maraming salamat sa inspirasyon na kwento. Kakaiba, no? At dahil dyan, meron po kaming certificate for you. Ayan. Paghanga at pagkilala kay Daphne Dale Tamondong para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsisilbing inspirasyon sa bawat pangga. Pinagkaloob ngayong ika-20 ng Nobyembre taong 2025, 4 p.m. ng hapon, 3rd floor E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat. Ayan. Yeah, wow. Para sa'yo. At meron pa. Wow, meron pa. Wow. Salamat Of po. course. From Wow, MX3. thank you. Yes. Para po sa inyo. Thank you po. Ang laki. Sige ba, patuloy na po nga dyan. Yan. Thank you Marami po. gusto po kayong pasalamatan at batiin po, lalo na yung mga kaibigan ninyo. Opo. Yung Pamilya Garcia, sila po yung parang tumulong sa akin habang nag-aaral ako. Yun, yung professor ko po yun, namatay na yung sila, yung husband and wife, pero yung mga anak po nandyan pa.
So, salamat po sa Pamilya Garcia, tsaka po sa mga kaibigan ko. Lalo po sa best friend ko, si Georgeline. Nako, kundi po dahil sa kanya, wala, lost na ako. Lost na rin siguro ko. Ganon. Tsaka po sa lahat ng mga nasa community po namin sa Alfonso, mga momshies, at tsaka yung FH moms, kay Mommy MK, for being the road, or siya yung pioneer sa pagtulong ng mga mommies at ang mga kababaihan para magkaroon ng opportunities local and abroad. Si Miss Rhea nanonood sa'yo. Hello daw. Hi, Mami Napakasimple Rhea. mo talaga daw. Wow. Salamat. Miss Rhea. Maraming salamat at nako, isang araw na naman ng punong-puno ng inspirasyon, ng kwento. Yes. Atid sa atin yan ng MX3 dito ako believe. Muli po, maraming salamat Daphne. Thank you. At ingat po sa pag-uwi, papuntang Tagaytay. Nako, Yes sarap po. pumunta kayo ng Tagaytay. Yes. Ay, may sinabi siya sa atin. Ha? Oo nga, punta na tayo Tara, doon. alam mo na. Sige, ha? alam mo Pupunta na. kami dyan. Yes. Kukunin natin yung contact number ni Madam. Sige. Sige. Anyways, maraming salamat mga pagano ko. DJ Kara, maraming salamat sa Salamat din, pagsama. Jim. At sa ngalan ng aking partner na si DJ Sheena, ito po ang Believable Stories na tuwing Webes po na inyong mapapanood, mapapakinggan. Atid sa atin ng MX3 dito ako. Believe. At ito ang 106.7 Energy FM. Panggawag mo sa Bihing Radyo. Sabihin mo, Energy. Energy.